Alright, so unang-una, napakaswerte ko. Ang pinakasikat ngayon sa Pinas. Hello? Di naman. Hindi, yung kaibigan natin, sobrang proud ako sa na-achieve niya. Sobrang saya ko. Like, susubaybayan ko yung mangyayari sa kanya. And naka-ready tayo na kung ano man ang kailangan niya ng time na yun, pupunta tayo. So, kakataps lang. Congrats, Pop, sa Philippine Loop. Wala na iba, Mark Arthur. Ayan. So, ayun, Pops. So, congrats sa Philippine Loop. And ano yung naisipan mo, bakit mo ginawa yung Philippine Loop, or bakit bakit alam ko endurance cyclist ka ganyan. Ano yung nag-push sa'yo na sige, game na to, go na to? By the way pala, so I'm Mark Arthur. And yun, matagal na kami magkakilala ni Lawrence, kaya suki na rin ako dun sa mga podcast niya. And yun, madalas kaming magkasama. Actually yun nga, nung Philippine Loop, nagpatulong ako sa kanya kasi nakalimutan ko yung charger nung power meter. So yun, tinulungan niya ako kung saan makakahanap at saka ano yung pwedeng gamitin. So dun sa question, yung bakit ako nag-Philippine Loop, para siyang progression for me. So nagsimula lahat naman yung long distance cycling ko sa ODAX. So alam niyo naman sa ODAX, merong 200 km, 300, 400, 600. Tapos, recently, in the past 2 years, I've been doing 1,200 to 1,500 kilometers na ODAX rides. So, from there, nakita ko yung Philippine Loop. Tapos, syempre, yung mga tao din, pag nag-release ako ng video, nakikita nila yung mga rides na ginagawa ko, marami nagme-mention na mag-Philippine Loop daw ako. So, well, of course, di ba, if someone who is doing endurance cycling, long distance cycling, would be drawn towards Philippine Loop kasi syempre, as a cyclist, one of the things na gusto natin is marating yung mga lugar na hindi pa natin nararating, saka yung mga lugar na magaganda. So for me, Philippine Loop, para siyang aspirational para sa akin na naglo-long distance cycling. So, ang tanong na lang is paano ko siya gagawin? And yun nga, nakita ko yung Philippine Loop Adventure Tour na program. So, yung program na yon is to encourage mototourism. So, karamihan ng gumagawa nun, nagmo-motorcycle. So, na-curious ako dun sa ruta nila. So, meron silang standard na route kasi may standard checkpoints. Kasi pag mag-Philippine Loop, pwede ka naman gumawa ng sarili mong ruta. Okay. Or, in that case, yung sa Philippine Loop Adventure Tour, pwede mong sundin yung checkpoints nila. So, since for me, mas okay yung ganun, standardized, first time ko siyang gagawin, tingin ko, mas okay siya for beginners like me, yung first time gagawin. Kasi alam ko na yung mga dadaanan dun is nadaanan na ng madami. So ibig sabihin, alam kong safe sila and passable. So yun, kaya mas naengganyo ako kasi parang gagawin ko yung Philippine Loop for the first time and at the same time, merong guide. So kaya dun ako na-draw sa Philippine Loop Adventure Tour. Yun. So pagkatapos nun, nag-start na akong mag-search sa YouTube ng mga gumawa ng ruta na yon. So, nakita ko nga yung interview mo kay Behind Bike ni Mike yan. Kaibigan natin yan. So nakita ko, pero karamihan nung nakita ko, nagmo-motor. Actually, marami akong pinanood na nagmo-motor. Sila Boy First Time, sila MotoGP, Taraki Ride, para makita ko yung ruta. Tapos yun, nakita ko yung kasi wala masyadong nagbabike ng Philippine Loop Adventure Tour. Yung nag-adventure tour, of course, yung legend, si Carlo, the Happy Biker. Saka yung may vlog sa YouTube, si Biyaheng Bike ni Mike. Biyaheng Bike ni Mike. Oo. So, ang galing kasi yung sa kanya, talagang fully documented. Oo, nakikita ko yung niya, talagang tuloy-tuloy yung recording ng niya. Araw-araw, raw. Yeah. Kasi yung challenge niya, meron siyang 64 gig na SD card. So araw-araw, nag-i-edit din siya. Okay. Tapos nire-release niya. So ibig sabihin, wala na siyang time siguro mag-cut talaga, kaya medyo raw yung video niya. Pero yun niya, okay siya as reference. Okay. So yun yung ginawa kong reference. Ngayon, nung napanood ko yung mga yun, doon ko na mas nakita na, posible. Posibleng gawin yung Philippine Loop Adventure Tour. Tapos, syempre,
ang pinaka-importante dun is yung planning. Medyo ano yan, mga 8 months ko yan. Oo, pinag-uusap-usapan natin. Simula nung naisip ko siya, syempre, kailangan kong mag-allot ng time. Kasi hindi biro yung time eh. Kasi syempre, meron tayong trabaho, di ba? Yung pamilya. Pamilya. So, hindi ka basta-basta pwedeng mawala ng isang buwan. So, yun yung challenge ko. Ano yung best time na pwede ko siyang magawa. Kasi hindi naman pwede yung bare months. Kasi busy sobrang din. busy sa trabaho. So, yun. Nakita ko parang mukhang okay yung January to Feb. Kasi kakatapos lang ng bare months. Tapos, yung isa pa is yung weather. Yun din eh. Kasi pag August to December ka, pwedeng maulan. Pwedeng maulan. Actually, ano nga yan di ba, Paps? Nung nag-uusap tayo ng Philippine Loop ka, wala kang binigay sa akin na exact date. Are you doon? Parang tinitingnan mo ba yung weather nung time na yun? Kaya hindi ka makapagbigay sa akin ng exact date. Well, dalawa. 2 things. One is yung weather at saka yung mga commitments. So alam ko lang parang January to Feb pero hindi ko alam alin dun yung talagang free na walang magiging conflict sa mga commitments ko. Okay. So may tanong ako. Alam ko marami ka napanood, marami ka nakita, marami ka rin nakausap. Ano yung pinakamagandang tip na nakuha mo doon sa mga nakausap mo para dyan sa Philippine Loop mo? Hindi ko na pag-isipan pero yung isang laging paulit-ulit na tip is mag-ride ng may araw. May araw. Especially doon sa lugar na hindi ako familiar. So yun palagi yung tip nila. Pagdating mo sa yung hindi ka familiar sa Mindanao, huwag ka mag-ride ng gabi. Mag-ride ka ng umaga. Which is, sinunod ko siya kasi yun din yung sabi ng ChatGPT. So, shoutout kay ChatGPT daw. Ayan, sabi. So, sa akin kung, let's say, sa mga, kasi ang sabi ko nga sa'yo, pinag-uusapan natin kanina, yung kwento mo, sobrang relatable kahit sa mga hindi nagbabike. Nakaka-relate sila sa kwento sa mga upload mo even before pa ng Philippine Loop. Okay. So para sa akin let's say gusto ko ring ma-experience yung Philippine Loop. Let's say hindi ako siklista totally or magbabike pa lang ako. Ang dami ko kasi narinig kanina lang may kausap akong customer sa baba. Sabi niya, na-inspire siya sa ride. Ano yung mabibigay mong tip or advice sa mga ganong gusto mag-umpisa mag-bike and then eventually will do the Philippine Loop ganyan? Actually may napag-isipan ko rin 'yon. I think if possible for me kasi yung path na tinake ko, sumali ako dun sa mga ODAX na rides. That's a good base, no? Kung mag-ODAX. Good base siya kasi, yung ODAX kasi, meron siyang, kailangan mo ma-cover yung distance within a time limit. So for example, 200 within 13.5 hours, 300 within 20 hours, 600 within 40 hours. And pag sumali ka sa ganun na may time limit, marami kang matututunan na skills kung paano ka magpe-pacing, paano ka hindi malalaspag, paano mo i-manage yung time mo. Tapos pagdating dun sa mga 1,200 saka 1,300, paano mo ma-manage yung sleep mo. Especially doon, no? Yung medyo mabigat na yan. Oo. Ngayon, syempre depende. Marami kasing ways na gagawin yung Philippine Loop eh. I mean, I think kahit sino kayang gawin yun. Depende lang kung ano yung distance na gagawin mo. So, kung medyo nagmamadali ka, ako kasi, kaya ko siya gustong matapos agad kasi nga, wala akong luxury of time na magbike ng 1 or 2 buwan. Diba? Kailangan ko makabalik agad. Actually, meron pa akong a-attendan na kasal eh. So, pero pag meron kayong luxury of time, I don't think kailangan mo ng matinding training kasi you can ride 100 kilometers a day or less. Tapos sakto lang yung pacing. Ang importante, meron kang time. Yep. So kung meron kang 2 months, sure ball kahit sino. I think I believe kayang gawin yun kung meron kang 2 months. Kasi isa pa, yung mahaba kasi yung Philippine Loop. So kung 2 months ka magbabike, after 7 days mo magbike, masasana yung katawan mo. So kaya mo siyang gawin. Ang pinakamahirap lang talaga is sino yung may 2 months para magbike. Yep. Diba? Naalala mo pinag-usapan natin dyan, yung sabi mo sa akin, nakakaya yung may mga malalakas magbike. Sabi ko,
Oo, may mga malakas talaga magbike. Lagi naman may mas malakas sa atin. Pero yung ibigay mo yung oras mo, tumigil ka sa pagtatrabaho, magbike ka lang na magbike, hindi natin magagawa kahit gaano ka kalakas. Yun ang mahirap na part dun eh. Oo, yun You mahirap have to talaga. juggle everything na ma-achieve mo yun na gano'n. Ang hirap din nun. Like, hindi nila naiisip yung part na yun eh. Tingin ko. I think yun yung yun yung prohibitive eh. So yun namang sa fitness, depende na yun kung gaano mo kabilis gustong tapusin. Pero I've heard din na kasi meron din akong tinitingnan dun sa Europe, yung North Cape 4000. Sila, ang focus nila is yung mga riders nila ma-enjoy yung ride. Okay. So parang even if medyo baguhan pa lang sa cycling, ina-encourage din nilang sumali. Kasi hindi mo kailangan mag-cover ng big distances every day. Tapos eventually, after 1 week, mag-a-adapt yung katawan mo, kakayanin mo siyang gawin. So ang next mo na lang, pag nakapag-carve out ka ng time, and yung logistics na lang, yung kailangan mong isipin. Totoo yan kasi ako sa multi-day ride ko, hanggang lang ako, 3-4 na araw lang. Kasi kahit na may trabaho ako, yun lang yung max ko. Ako kasi puro triathlon training, like mabilis na fast-paced na lang, 40 kilometers pero mabilis. Totoo yun pag nakatatlong araw na ako. Yung unang araw, okay pa, masaya ka. Pangalawang araw, sobrang lungkot, parang bigat. Pangatlo, parang wala na. Tapos parang sobrang saya. Kaso yun nga, pag pang-4, pang-5, pabalik na kami nun eh. Kaya hindi na namin. Pero ikaw sa experience mo, pang-7 araw, talagang wala na. Actually, yun eh, dun sa mga sinalihan ko ng 1 to 1-3 kilometers. And same din sa Philippine Loop. Yung third day talaga yung worst. Kasi Tama pala ako. Nararamdaman. Totoo yun. Kasi actually nga, para mag-prepare sa mga 1 to 1-3, ang ginagawa ko, nagti-3-day ride ako para maramdaman ko yung third day. Kasi yun yung kailangan mo ma-overcome yung third day. Kasi yun yung parang yung katawan mo nag-breakdown. Tapos, kailangan na niya mag-adapt. So, yun yung pinakamasakit talaga. Yun nga, yung third day ko, nasan ba ako noon? Nasa Samar ako. Okay. Hindi ka parang lalagnatin? Parang hindi naman. Okay. Hindi naman. Para lang parang ramdam mo yung sakit. Sakit lang ng katawan. Kasi yung first day ko, okay eh. Yung Manila to Naga. Nagulat ako doon, binigla mo. Like, ang parang, hindi ko alam kung plano mo ba talaga, the 400 ka agad sa unang araw. Hindi, yun. Hindi, actually, yung una kong ang plano doon hanggang Matnog eh. Okay. Kaya lang, naisip ko, pag ginawa ko yun, medyo malaki yung fatigue. So, ginawa ko na lang Naga. Okay. Pero yun actually, yung 380 kilometers yun yung first day. Pag sumali ka dun sa mga ODAX na 1,200, ganun talaga yung mileage normal. ng first day. So, ibig sabihin, parang yun, finalo ko lang yung usual. Naksanayan mo. Kasi, first day, yun yung pinakamalakas mo. So, para maka-cover ako ng mileage, alam ko kasi manghihina ako sa third day. Eventually, mas konti na lang yung mileage. Doon ko na dinamihan. And again, hindi dahil gusto kong mabilis, dahil limited yung time ko. Okay. For the whole Philippine Loop. Kaya as much as possible, gusto kong maka-cover ng malaking mileage every day para matapos ko siya ng mas maaga. So, you say limited yung oras mo. Ano yung parang bakit mo nasabing limited? Like sa bahay ba? Or Hindi, of course, iba-iba. kasama yung sa business. Oo, kasi yung day-to-day, marami. Siyempre, dun sa trabaho, maraming... Well, yung mga urgent talaga, yung mga kailangan pirmahan. Okay. Mga cheque, mga wire transfer. Kailangan talaga yung physical na pirma ko eh. So, na-prepare ko naman yon. Pero pagbalik kong Manila, after ng Visayas, Mindanao, South Luzon, yun, kailangan kong mag-catch up. Bukod doon, syempre yun din. I mean like, hindi ko naman pwede iwan talaga yung trabaho totally. Of course. Kasi pag nagra-ride kasi ako ng ganun, yung ultra, wala talaga akong time. I mean, hindi ako pwedeng sumagot-sagot ng mga emails. Kasi whole day nagbabike ako eh. Pag gising ko sa umaga, magpe-prepare ako. Bike na yan hanggang gabi. Pagkatapos ng gabi, syempre, maglalaba ako kasi damit ko 3 lang. Yeah. Tapos, yun, magpo-post sa social media. Tapos, sasagutin lang yung mga urgent. So, the rest, hindi ko talaga maasikaso. So, marami talaga akong hindi nasagot. Yun yung isa. Kaya kasi kinabi kong limited yung time. Kasi, pag hindi ako nag-spend ng time, makaka-affect sa sales. Okay. Makaka-affect sa sales natin eh. So, bukod doon,
syempre, yung time sa family. Plus yun nga, meron din akong a-attendan. Meron akong mga nakaschedule na na-attendan. Okay, kaya talaga limited talaga. Oo, kaya limited talaga. Let's now talk about the bike, no? So, kamusta yung bike na ginamit mo, which is the BMC? Yeah. Okay. So, wala akong masabing iba kung hindi. Sobrang okay nung bike. Okay. And yung reason nun is, ever since nag-start akong mag-ultra, BMC road machine na talaga yung gamit ko. Oo nga, yun naman talaga. Oo, and alam ko, since nag-start ako mag-bike, long ride yung talagang gusto kong gawin. So, nung medyo natuto na ako about bikes, yung target ko talaga is to use an endurance bike. So, kaya yung talagang main bike ko before pa is yung BMC Road Machine 2021. Tapos yun nga, itong bago, so yung road machine ko dati, sobrang satisfied na ako doon. Itong bago, mas upgraded pa. In three ways. One is, yung geometry niya, mas nimble. So parang, basta okay siya, balancing-balance. Tapos, second is yung tire clearance niya, 40. 40. Oo. This is an all-road na bisikleta to? Yung design niya? Okay. Yeah, all-road. Endurance bike. Depende sa kung ano yung nakalagay na group set sa stem. Kasi dalawa yun eh. May all-road version, merong version na endurance bike. So endurance bike siya, pero kinonvert ko siya to all-road. Nilagyan ko ng one-by, nilagyan ko ng suspension stem. Okay, so kaya ganun yung kaya all-road siya. Tapos yung third is yun nga, meron siyang lalagyan sa down tube. Down tube, yeah. So ibig sabihin, yung mga spares ko, hindi ko na kailangan ilagay sa bag nakasama ng mga damit, nakalagay lahat yun doon sa down tube. I think this is the trend sa road bike ngayon. Actually, yun nga, kasi yung Giant Defy, ganun din eh. 40 millimeters din yung yung clearance, tapos meron din siyang lalagyan. Storage. Yung Canyon Endurace, may lalagyan din sa top, tapos mata. 35 millimeter yata yung clearance. Kasi yung clearance na yan, importante for me kasi nagka-problema kasi ako sa gulong. Okay. Doon sa rear tire ko. So naghahanap ako ng tire na pwedeng ilagay. Gusto ko gravel tire yung ilagay. So pwede ako maglagay ng gravel tire. Yun yung ginawa ko nung nasa Mindoro ko, napalitan ko siya ng 700 by 35C. Okay. So nagpalit ka ng Nagpalit lang ako ng gulong. I mean, umaandar naman siya with the plugs. Kaya lang yung isa kasing part, talagang dalawa yung butas eh. Okay. So hindi ko na pwedeng lagyan ng isa pang plug, baka mapunit na yung Pag napunit tapos. Diba? So 30 PSI na lang hinuhold niya. Kaya pa nung umuwi, kung pipilitin ko. Kaya lang, ayoko na yung may iniisip kasi minsan tama. Mahirap din yun eh, yung may iniinda ka. So pagdating ko sa Mindoro, naghanap ako ng bike shop for 100 kilometers. Okay. Naka 100 kilometers pa ako bago ako nakahanap. Ayaw kong lagyan ng road tire kasi magtutube na ako eh. Pag nagtutube ako, kinakabahan ako eh. Kasi pag nabutas yung tube, wala kang choice kundi tanggalin yung gulong. Ayaw kong magtanggal ng gulong kasi nakakapagod. Nakakapagod. Yun, kumuha ako ng yung gravel tire. Para kahit naka-tube siya, confident ako na matibay yung gulong. Okay. So yun, nakauwi ako ng Manila. And then doon ka na ulit. Nagpalit na ulit ako ng bagong set ng gulong. Para sa North Leg. Harap at likod yung pinultan mo or harap at likod? Actually, yung harap, wala namang problema. Pero sabi ni Rafi, paltan na para sure. Kasi, di ba? Naka 2,800 kilometers na din eh. So, yun. Pinaltan na namin parehas. Tapos wala na ako naging issue nung North Leg. Okay. Shoutout pala sa Vittoria. Yun, Vittoria. Thank you. Pero yun pa. Hindi ko alam kung tatanong mo yung about tire choice. Okay. Pero sige, pag-usapan natin. Sabihin ko na rin kasi nung una kong pinlano yung Philippine Loop, talaga, for me, gusto ko confident ako na walang mangyayaring aberya. Kasi, pagod ka na, tapos magkaka-problema ka pa. So, tsaka yung pace mo hindi biro yung pace mo na yun na magkaka-aberya ka pa. Medyo mahirap yun. Walang luxury of time na magka-aberya. So, ang pinlano ko talagang unang gamitin na gulong is yung Vittoria Ride Armor. Yeah. Kasi in-expect ko Ride Armor gagamitin mo eh. Subok ko na talaga yun. As in like, nag 400 kilometers ako, wala akong dalang pump. Confident ako. Confident ako hindi siya magkakaproblema. Yun nga lang, na-test ko kasi siya nung nag-North Luzon Loop in 3 days ako. Tinest ko sila back to back. Yung yun at saka yung Corsa Next.
malaki talaga yung difference nung Corsa Next. I think lalo pag mahaba na yung distance mo, ay indahin mo na yung Ano siya parang 1 to 2 kph faster. Plus, mas supple siya. Yun kasi syempre, pag matibay yung gulong mo, yung ride niya medyo... Ramdam mo din. Ramdam mo rin eh. Doon sa Vittoria Corsa Next, bukod sa mas mabilis siya by about 5 to 10%, mas komportable din siya. So, I made that trade-off. So, alam ko may risk. Kasi, grabe yung kalsada dun sa sa Quezon, sa Bicol, Samar. Nabugbog talaga siya. As in like, may part nung carcass na medyo natanggal. Okay. Napasabak talaga yung... Oo. Kaya pagdating ko nung West Mindanao, tas nabubog siya, doon na nagsimula. Pero that's a trade-off. Kasi alam ko naman, kaya ko siyang i-mitigate yung risk na yon dahil meron naman akong tubeless plug. Okay. Kaya yun nga, pagkatas ko ng Mindanao leg, meron akong 4 na tusok. 4 na. Oo. So, pero at least hindi ko kailangan tanggalin yung gulong kasi naka-tubeless ako. Nakatusok na. Naka-ilang tusok ka total bago ka makabalik? 4. Hanggang makabalik ka na Manila yun. Oo, naka-4. Pero yun nga, dahil nga yung isang part doon, 2 yung tusok, parang lumalabas talaga yung hangin eh. Pero na-maintain niya, napapa-under ko pa siya 30 PSI. 30 PSI. So syempre pag 30 PSI hindi na ideal. May rolling resistance. Mabigat na. Kaya pinalitan ko yung gulong dun sa may Mindoro nung gravel. Tapos pero nakakatawa kasi yan na. Ito, bagong gulong. Okay. Para mas makunat pa rin eh. Mas okay talaga yung road tire. Hindi natin sabihin ko ng gulong. Hindi. Okay lang. Ano lang naman. Ano yung tinry mo? Hindi. Kasi, syempre, road tire performance, road tire yun eh. Ang pinalit ko, Race King eh. Okay, Race King. So, talagang understandable kasi may mga knobs yun eh. Talagang mas makakunat yun. Makunat talaga. So, yung bago na ganun versus yung glaspag na road tire, mas mabilis pa rin yung road tire. Okay. Ayun. Pero okay lang, at least confident na ako dun na makauwi, pabalik ng Manila. Ang ko dito, ayoko pa kwento yung buong ride mo, hayaan ko na yung vlog mo dun. Yung mga tanong ko lang is, katulad nito, kung meron kang gustong baguhin dun sa setup mo ng bike mo, before ka mag-Philippine Loop or nagagamitin mo ngayon, ano yung babaguhin mo? Or ano yung ilalagay mo, idadagdag mo? Sa tingin mo? Actually, wala akong maisip except kasi yung isa lang talagang nagka-problema ako is yung mounting nung ilaw. Okay. Kasi yung mounting nung na para dun sa road machine bakal siya. So tapos yung mount nung ilaw ko plastic. Na siya yung bakal at saka plastic na bali. Tapos, hindi ko rin ma-mount yung ilaw dun sa handlebar ko kasi hindi siya bilog lahat. Di ba yung mga handlebar ngayon, bilog siya tapos flat? Flat. Okay. So, yun yung isa ko lang talagang naiisip eh. Dapat bilog talaga yung handlebar ko para yung mounting. Pero nagawan ko naman siya ng paraan. Ang ginawa ko, nilagyan ko ng tape dito para hindi gumalaw yung mount. So, naayos ko naman siya. Okay. Pero yun lang talaga yung naiisip ko na naging problema ko. Yung saan ko yung perfect na mounting ng light. Pero the rest, yung mga bags, yung fenders, yung choice ng gulong, siguro kung merong Vittoria Corsa Next na 38C or 40, yun, mas gusto ko yun. Okay. Pero the rest, hindi, may isa pa pala. Yung Cat Eye. Yung Cat Eye kasi na Omni, yun yung ginagamit ko kasi yun eh, tagal talaga ng buhay nun. Yeah. Kaya lang, sa sobrang lubak ng kalsada, nawasak. Natanggal yung Okay. So meron part, wala. Buti may nabili ako na kapalit, yung Rock Bros na ilaw. Okay. So yun, ang gagawin ko lang, next time, iti-tape ko siya para hindi matanggal. Yeah. Pero yun, the rest wala. The rest okay naman. The rest okay naman. Siguro isa pa nawala kasi yung Oakley ko na shades. The shades. So next time, hindi na ako mag-Oakley, yung normal na lang. Kasi yung na binigay sa akin doon sa JC Bike Shop na photochromic, hindi ko alam price nun, siguro mga 200, 300. Okay naman eh. Hindi ba yan yung mga SBCN, yung mga ganun na brand? Hindi ko alam. Kasi yung isa nabili ko sa Kabangkala, nawala rin yun eh. Nawala rin. Medyo hindi masakit sa loob pag nawala. Oo, di ba? Tapos bumili ako sa Negros ng photochromic lens din dun sa Chain Motion. Okay din. Yun nga lang medyo flimsy yung nun, yung hindi ko mailagay dito. Kasi
ano yung... Pero yung function niya, okay din. So next time, pag ganyang multi-day ride, yung mas murang photochromic yung gagamitin ko para pag nawala, okay lang. Ito, ano. Pinaka-challenging na part nung loop para sa'yo. Meron time nung nasa may Negros ako, yung Negros, from Dumaguete papuntang Bacolod. Yung mula Dipolog papuntang Dumaguete, 80 kilometers yun na boat ride. Sobrang tagal nung biyahe na yun. Nakarating ako ng Dumaguete, parang 1 a.m. na, 1:30. So nakatulog ako dun sa Dumaguete, late na. Ngayon, ang plano ko kasi, yung Negros, 220 kilometers. Diretsuhin na para the next part nasa Iloilo. Since konti yung tulog ko, 3 hours. Naapektuhan yung... Okay. So, ito yun. Ito pala yung isang tip sa mga magra-ride. Wag niyong i-compromise yung tulog. Kailangan at least... Basta actually ang ginagawa ko, hindi ako nag-a-alarm. So, pag natulog ako, gusto ko gumising ako kung kailan ng katawan ko, kung kailan ako gigising. So usually mga 4 to 6 hours depende sa araw, nagigising na ako. Pero that time kasi since gusto ko ngang tawirin yung Negros ng isang shot, napilitan ako ng 3 hours of sleep lang. And yun, pagdating ko ng yung malapit na ako sa Bacolod, talagang kahit 5 kilometers. Ayaw na. Oo. Iba talaga yung utak pagka yun na kulang. Yun na Dalawang ways kasi yung utak mo magkaka-problema. One is yun, kulang sa tulog. Isa is kulang sa pagkain. So pag kulang ka rin sa pagkain, mas mararamdaman mo yung laspag. Kasi yung legs mo susunod lang yan eh. So yun talaga. Yun yung isa. Second is yung Cordillera. Okay, dahil nag-count na yung kilometers and then akit ka pa doon. Grabe, ang hirap. Ang hirap talaga Nung una, optimistic ako, matatapos ko yung North Luzon in 6 days. Tapos ang plano ko pa noon, from Alaminos, tapos hanggang Mangkayan. Basta yung gitna ng Cordillera. Tapos natapos ko lang noon, 100 kilometers. Okay. Kasi nga sobrang hirap. So yun yung isang yun yung dalawang naalala ko na medyo challenging. Tapos yun din, yung mga last 3 to 4 days na nung ride, nung tinatapos ko na yung North Loop, parang medyo pagod na yung utak ko. So parang gusto ko na lang matapos yung araw, tapos mag-shower ako ng mainit, parang ganon. So, yun yung mga... Pero yun nga, mostly mental challenges. Meron bang naka-surprise sa'yo dito sa ride na to? Like yung nagulat ka or sabi mo na parang nabigla ka na ganun pala yun, ganyan. Isa lang talaga yung nagja-jump out of me is kung gaano kalapad yung mga kalsada sa Mindanao. Okay. Kasi pag tungtong ko ng Surigao, gabi yun eh. So in-expect ko madilim kasi 9 kilometers papunta ng hotel. In-expect ko madilim kasi gabi na eh. Mga halos alas 12 na yun eh. Pagbaba ako, daming ilaw tapos 3 yung lanes. Okay. Tapos ang nagulat ako, hindi lang yun doon sa city. Throughout Mindanao. Pagbaba mo ng Agusan, ng Davao, Jensan, Sarangani, South Cotabato. So malapad yung road, maganda. Malapad talaga yung road. Yun talaga yung nag-stick sa akin na yun yung hindi ko ina-expect. Hindi mo na-expect. Na pag narinig natin Mindanao, hindi ganun agad. Kasi sa Luzon, ang nalalaparan na ako dun sa mga roads ng Isabela eh. Sabi ko, ito okay dito sa Cagayan. Talagang safe ako kasi hindi ko kailangan makipag-share ng lane dun sa mga sasakyan. Pero dun talaga, kasi may sarili akong lane. Kasi yung iba naman medyo expected ko na. Syempre, kung ano yung makikita ko dun sa Mindanao. Medyo ine-expect ko na, nakita ko na dun sa mga sa mga vlogs. Okay. Pero nakita ko rin sa vlogs kahit papaano yung malapad na kalsada, pero iba yung nadaanan mo. Talagang na-amaze ako dun. Nabigla ako dun. So, yung volume ng sasakyan, like, depende ba sa kalsada or mas konti than expected? Or... yung volume depende sa lugar. Okay. So, syempre sa major cities, medyo marami din. Madami din. Okay. So, like sa Davao, sa Jensan, sa South, doon sa Cotabato City. Nung umalis ako doon, nasa city ako, parang Manila. Para Manila. Lahat papasok, tas traffic. Okay.
Oo. Ay, sa Davao, ganun din. Nung dumating ako doon, rush hour 5 p.m. Oo. Traffic din. So, yun, ganun din, parang Manila. Pero yung mga ano nila, inter-province roads, yun, malawak. Well, siguro dahil malawak yung kalsada, konti lang yung volume ng mga sasakyan. Okay. So, ano naman, in terms of regrets, meron ka bang pinagsisihan sa ride na to or masasabi mo na sayang, gano'n, or ano? Well, in general kasi medyo parang hindi ako regretful. So masasabi kong wala. Pero kasi, honestly, yung plan ko sana dito sa ruta na to mas maiksi pa. 19 days dapat. Okay. Optimistic ako. Pero hindi ko pinagsisihan na nag-extend ako. Okay. Kasi, una kong plano na hindi nasunod is yung dun sa East Mindanao, yung mula Surigao papuntang Jensan. Okay. Bala ko 2 days lang yon. Yun, hindi ako nagsisi na ginawa ko siyang 3 days. Kasi naisip ko sayang kung magra-ride ako ng gabi papuntang Jensan. First time ko nandun So dapat makita ko lahat. So binreakdown ko siya into 3. Plus, yung naramdaman ko rin na yung fatigue. Yun. Nakatulong din para medyo magkaroon ako ng rest in between. Oo. Mahirap din pag pinilit mo yun. Baka lalo ka mag-regret. Yun nga. Actually, mas yun pa. So, kaya yung Davao, doon ako nagstay. Actually, okay din kasi bike wash pa ako. At saka drivetrain cleaning sa JC. Tapos, naubusan din ako ng SD card. Kulang yung SD card na dinala ko. Okay. Nakabili pa ako doon sa SM. Doon sa... Oo. So, buti, yun. Buti nag-off ka talaga ng araw na yun. Tapos, yun nga. So, yung Davao to Jensan, 140 kilometers na lang. So, medyo nakapahinga pa ako ng konti. Plus, yung sa Iloilo, instead of 1 day lang siya, naging 2 days dahil nga iba pala yung port na pupuntahan Dumangas, hindi Iloilo City. So, dun din, at least na nakapag-quality time ako na nabisita ko yung relatives ko. Okay. Plus, nakaikot ako ng maayos dun sa Iloilo City na relax na hindi ako nagmamadali. Okay. Plus, yun din, nag-extend din ako sa Luzon ng isang araw versus yung plano ko. Kasi na-underestimate ko yung Cordillera Oo. So, parang yung post mo sa akin nung papunta ka ng North, parang medyo mabigat na yung post na yung damdamin, Mike, doon sabi ko. yun na nga, Ramdam ko na yung mo doon Nung kaya nga nung nasa... Kasi first time kong mag-multi-day ride ng more than 5 days. Okay. So, hindi ko alam ano yung mafe-feel ko. So, actually yun, mas mental So, nasa Visayas pa lang ako pabalik ng Manila. Iniisip ko na, paano ko tatapusin yung Luzon? So, yun na. In-expect ko na mahihirapan ako dun sa Cordillera. So, in-accept ko na may extend ako ng 1 day dun sa North Luzon leg. So, nung pagdating mo ng Manila, siyempre nagpahinga ka sa Manila, naman natin yung nagpahinga ka doon. Anong pakiramdam nung babawang ka na to ride again, na nasa bahay ka na? Yung the next day, no? Actually, yun nga So, well, actually, mas more of nanibago ako na babangon ako na hindi ako magbabike. Okay. Di ba? Kasi di nakauwi na ako. The next day, di syempre, rest day yun. Para akong nanibago, hindi ako magbabike ngayon. Mas doon ako nanibago. Okay. Hindi doon sa nag-rest ako tapos magbabike na naman ako. Pero yun nga, sobrang busy ko rin nung rest day na yun. Kasi yung pagta-transfer ng mga files ang tagal din. Kasi parang bawat isa 40 minutes, kailangan mo rin bantayan. Kasi may nangyari na before sa akin na biglang na-delete ko. Kala ko yun yung folder na tatanggal. Kala ko yung SD card, yun pala yung pinaglipatan ko. So talagang nakatutok ako. Medyo ilang oras din yun. Tapos syempre, yung mga kailangan kong gawin din sa trabaho. Plus, yun, syempre yung maintenance ng bike. Yep. So medyo marami rin akong ginawa nung time na yun. So, yun. Okay naman. Mas nanibago ako the fact na hindi ako magbabike. So, ito napamasok na sa isip ko ngayon. Like, if gusto ko ma-enjoy yung Philippine Loop, how many kilometers per day? Yung enjoy lang talaga.
Ang maganda. Yun na, actually, pinag-isipan ko rin yan eh. Okay. Hindi, ang nasa isip ko, mga 100 to 150 kilometers. Okay. So, maano ko pala yung, no. Ako hindi eh. Parang, dati naisip ko 200, tapos pahinga talaga. Yung 200 kasi Medyo ano eh, mabigat na parang rin. almost full day yun eh. Okay. I mean, okay siya, pero mas yung 100, ang ano nga lang, pag 100 kilometers per day, sobrang tagal mo naman. Tagal, yeah. Tapos, Kung may luxury ka ng time siguro talaga to enjoy Oo. the towns. Pero yung 150, I think on average, medyo okay ka na dun. Kasi makakarating ka sa lugar ng mga 3 p.m. or makakapag-side trip ka. Pero kasi minsan may mga lugar na, yun, kailangan mo talagang daanan lang. Yeah. So, I think yun yung average na ma-enjoy mo. Either yun or, magsa-side trip ka. So, ibig sabihin, katulad nung iba, dumadaan sila sa Boracay, from Katiklan, dumadaan sila ng Siargao, or Siquijor. So, pwede rin yung ganun. Meron kang, kunyari, every after 3 days, meron kang pupuntahan na isang lugar na doon ka lang mag-stay for the whole day, hindi ka magbabike. So, ganun. Kung magbabike tayo, let's say may ilulup tayo na isla or lugar, saan mo ko dadalhin? Wag na sa Luzon, kasi sa Luzon na tayo. Oo nga eh. Actually, dun sa Sa may RPG ba? Hindi, well, marami kasing pwede. Like, yun, hindi ko nadaanan yung Bohol. Pero yun, kung sa Mindanao, gagawin ko yung mga ginawa nung iba na pumunta sila dun sa coastal ng Surigao at saka Agusan. Kasi yun nga, maraming okay din dun. Ako doon ako interested din talaga eh. Interested ako doon sa Mindanao. Then sa Negros Loop. Parang gusto ko yung Negros Loop. Yun nga, yung ruta doon, parang hindi ko na maximize masyado. Kasi nasa main road lang ako. Tumawid ka lang ng So actually, tingin ko nga, may maraming, Negros, Iloilo, Negros, Panay, at saka Mindoro. Yung Mindoro lalo, parang dinaanan ko lang talaga. Pero ang sabi nila dun sa ibang parts nun, yun nga actually, para sa akin yung Philippine Loop, para siyang introduction to Philippines. Mas naiengganyo ako ngayon na i-explore pa yung mga ibang lugar. So yan yung siguro goal ko rin na yun, mas ma-enjoy yung ibang part ng Pilipinas later on. Alam ko maraming dyan eh, yung paulit-ulit ng Philippine Loop, ganyan. Will you do it again? Like, naiisip mo siyang ulitin or ano ba? Kasi alam ko yung biro nung time na kailangan mawala, may mga buhay tayo sa Ako nung bala ko mag-Philippine Loop nung nung gusto ko umalis na sa bahay, tuloy-tuloy na. Iniisip ko talaga yun kasi yung cargo bike yung gamit ko. Doon lahat ng gamit ko. Ba't ka nga pala hindi natuloy nga nun? Wala, naman, naging parang nagka-opportunities ako sa ibang bagay, ganyan, tuloy-tuloy. Okay. Tapos, So medyo may yun. may ginawa ka. May ginawa ako na hindi ko na kailangan siyang gawin. But andun yun pinark ko na yung na yun doon. Pero yun, parang gusto kong makita yung mga magagandang side kung saan ako talaga gustong mag-settle, tumira, ganyan. Parang yun yung naiisip ko noon. Pero hindi ko siya nakikita as pag ginawa ko once, gagawin ko ulit next year or Hindi, actually, yun nga rin iniisip ko Parang hindi, sa ngayon, hindi ko siya naiisip na gawin ko siya the same way na ginawa ko siya ngayon, yung efficient. Hindi ko siya naiisip na gawin siya the same way na ginawa ko ngayon na nakafocus ako on distance and efficiency. Pero at the same time, hindi ko rin nai-imagine na gagawin ko siya ng mamamasyal. Kasi matagal din yun. So actually, ang mas naiisip kong gawin is hindi loop. Yung pupunta talaga ako sa lugar. Sa lugar na gusto mong... So kunyari, Panay Loop, ganyan. Yan, parang masaya yun, Parang okay, punta tayo doon and then explore natin yung lugar na yun, Parang mas excited. Tapos pagkatapos, mag-one shot. Tayo dyan. Kailangan may one shot. Hindi pwedeng So yun, ganun yung mas naiisip ko rather than uulitin ko. Pero ewan ko, siguro pag may circumstance in the future, yung medyo retired na ako or something. Malaki rin mga bata. Yung mga ganyan. Pero sa ngayon, mas ganun yung naiisip ko rather than mag-loop ulit. Tama yun.
bigyan mo naman sila ng alam ko marami nag-aabang sa upload ni Mark Arthur dyan. Medyo mga gaano pa katagal bago ka mag-umpisa mag-upload ng episodes mo? Ngayon kasi first week pa lang ngayong yung this week na nakabalik ako, nandun ako sa catch-up mode. Okay. Yung mga catch-up, yung trabaho, ganyan. Siguro this weekend magka-start na ako mag-edit, yung pinaka-first video. First video. So hopefully in 2 weeks. Yan, maraming nag-aabang. Ayan, maraming tatanong kung kailan yung upload. Bigyan mo sila ng ano yung dapat nilang abangan dun sa upload. Okay. So, isa lang. Alam ko, yan eh. Maraming kaabang-abang dapat dyan. abangan yung paano magpatayo ng damit ng mabilis. Gagawa ko ng video. Okay. Video doon. Wala naman. Basta kung ano yung... Minsan, meron na akong naiisip kung paano ko hati-hatiin. Hindi ko siya gagawin na per day. Gagawin ko siya per kwento. Parang ganon. Yeah. So, yun. So, hindi siya 22 videos. Yeah. Less than. Siguro mga 6 or 7 videos siya. Plus, ewan ko, siguro bonus, eventually, mag-day-to-day ako para reference din ng mga maglo-loop. That's good para mas magamit din yung mga footages. Pero unahin ko muna yung parang chapter. So, kunyari, chapter 1, one shot Bicol. Okay. Chapter 2, Manila to Tacloban. So on and so forth. Ito, may nagtanong sa akin nung Friday nito range lang. Hindi naman exact. Like, magkano yung mga gastos mo if magpipilipin loop ka or magandang budget na. Like yan. Yun nga, bala ko sanang ilagay sa Excel. Okay. So, ngayon kasi, merong... yung sagot kasi sa tanong na yun, depende kung ano yung budget mo. So, for example, magandang example yung sa biyaheng bike ni Mikey. Yung sa kanya kasi, parang sabi niya, 50,000 yung nagastos niya. Ang malaking gastos kasi dyan yung daily mo Yung daily. hotel at saka yung pagkain. Yung kay biyaheng bike ni Mike kasi, yung range nung mga hotel na kinukuha niya, mga nasa 500 to 1,000. So as much as possible, 500 to 800 pesos lang per night. O per day. Tapos syempre yung pagkain. Siya yung pagkain niya, parang 3 times a day, tapos konting merienda. Tapos may sponsors din siya. Tapos meron din sa kanyang mga nag-support sa road. So yun, medyo nakatipid siya. May mga times na wala siyang ginastos the whole day. So even if 54 days yung ride niya, 50,000 lang nagastos niya. Yung sa akin, hindi ko pa nakakalculate. Pero yun, yung hotel ko medyo mas mataas. Tapos yung pagkain ko, marami akong kinakain. Kasi nga, marami rin yung kino-cover kong distance every day. Tapos sunod-sunod na araw, walang pahinga. Kaya and it's part of the plan talaga. So, may Barrio Fiesta sa lahat ng Pero yun nga shout out sa Barrio Fiesta para sa carb loading meal. Hindi ko pa na Pero yun, starting point yung 50,000. So 50 to 100,000 siguro. Sa mga motovlogs din kasi, sa mga motorcycle forums, tinatanong din kasi yun Mga ganun din yung sinasabi nila. nila. Yun din ang idea ko sa motor Plus, yung dati pa yun. Pero 50 to 100, ganyan. Yung isa kong napanood na video ng motor, 80,000. Parang ganun. Sa motor kasi 100 Yun yung idea namin dati. Pero syempre, nag-iba na rin panahon. Medyo na rin, magastos na rin. Pero yun nga, yun, depende rin. Kasi babalansihin mo. Kasi pag mas matagal ka, di mas marami kang gastos. Pag mas mabilis ka, mas marami kang kain. So, yun. Well, it's something na siguro nagtataka kayo bakit namin sinasabi yung kain. Lagi ko sinasabi rin talaga, sobrang importante talaga nung pagkain, ng tamang pagkain. Dahil yun yung fuel mo sa araw-araw. Kung mga nagmamotor may gasolina, sa siklista, yun ang gasolina. Yun ang gasolina. So, bawat kain, pag umaga, double rice. Minsan, 2 order pa ng silog. Oo. Tapos pag gabi, yan, madami akong kinakain kasi everyday mga 3,500 to 5,000 calories. Yep, yun ang kailangan mo. Tapos sabi ni Coach Ben, kailangan kong i-replenish lahat yun. Kasi otherwise, doon mo mararamdaman yung malalas papatong-patong yun papatong-patong yun. Well, so after the mga vlogs, what's next for Mark Arthur? Yun nga, again, nagtanong ako sa ChatGPT, anong gagawin ko pagkatapos nung ride. Sabi ng ChatGPT,
Well, actually, hindi niya sinabi. Basically, kinolekta niya lahat ng knowledge na nasa internet, tapos binigyan niya ako ng advice. Yung first week ko daw, kailangan kong i-reset yung neuromuscular nervous system ko at saka yung metabolism ko. So, spinning lang. First week para bumalik sa dati. Tapos yun, Anyway, to answer your question directly, yung pinaka-next lang na nasa calendar ko is yung ODAX na North Luzon 1,300. Okay. So, ang ruta nun, papasok ng Cordillera, Sagada, Besang Pass, tapos yung from Sagada papunta doon sa norte, sa May Cagayan. So, yun, hindi ko pa napupuntahan yun eh. Medyo mahirap Cordillera eh. So, yun yung next sa first week of March, yun yung gagawin ko. Pero the rest of the year, wala pa ako masyadong plano. Hindi ko alam kung magmamarathon ba ulit ako or... Kamusta na ba yung mo? Kamusta yung may nararamdaman hindi, ka pa? wala na. Kasi sa takbo ko lang siya naramdaman. Sa bike, hindi ko naramdaman yung injury eh. Okay. May ako sa'yo. May challenge ako sa'yo. Ano? Ito. Kaya ako tinanong, what's next? Alam mo ba kung ilang kilometers ang... Ito, Guinness to eh. Guinness World Record. Okay. Ilang kilometers ang pinakamalayo na bike sa isang linggo? Hindi ko alam. Anong hula mo? Dali Hula mo meron lang. kasing mga 24-hour yung mga 24-hour, may naka 1,000 na yata sa 24 hours eh. Or 24 hours hindi ko alam. Kasi tinignan ko yung mga stats, syempre. Naisip ko, ano ba ang sunod na challenge na bagay dito? Pero pang Guinness na to, isa ka ng alamat pag nagawa mo to. Hindi, malamang hindi. Mga kanulang may kaya niyan. Yeah. Well, Amerikano yung nakagawa. Pero anong hula mo? In 1 week. In 1 week. Sandali 1 week, So, 7 days, ganon? Yeah, 7 days. 7 days. Regardless of the terrain, solo riding, yun ang rules. Parang Guinness World Record. Ako ko. Tansya mo. Mga 4,000 kilometers. Ito, mas-surprise ka. 3,619. Oh, yun That's na nga. the world record. Oh. So, that's around 500 plus per day. Parang gano'n. 500 per day, no? Parang gano'n, oo. Plus. Di mas maano pa. Kasi si Lachlan Morton, nung inikot niya yung Australia, 400 kilometers a day yun eh. Pero ito 7 days lang naman. Oo nga, kasi siya... You have to, yung days. Parang, medyo matanda na yung may hawak na record na to and I think it's something na, doable sa'yo. Sa akin, hindi. Anyway. Hindi. Kailangan, kung 500 a day yun, kailangan talaga pro level yung lakas mo. Yun pa nga I mean, yung lakas ko malayong malayo sa mga pro, guys. So, hindi naman ako ganun kalakas. Ang dami nagsasabi sa akin ginagawa yan. ko lang yung... Basically, ang ginagawa ko is yung... Kung ano yung ginagawa ng ODAX. Kasi yun din yung isa. Yun din yung pala yung isang reason kung bakit may time limit ako dito sa ride na to. Gusto ko siyang i-treat like an ODAX ride. So, for this kind of distance, ang ODAX cutoff is 200 kilometers per day. So for me, yun yung challenge ko. Kailangan ko siyang matapos within ODAX cutoff, which is yun yung nagawa ko. Kaya okay lang na 22 days kahit hindi nasunod yung original ko na plan. Sige. Kaya kailangan ko tulungan pag nag-ano ako, SR ako. Yan. Bigyan mo ako ng mga diskarte. Hindi ko talaga yan. Kasi kaya ako laging 200, lagi ako Subic. Ang goal ko kasi is makapag full Ironman yung Ironman. So, 180 lang naman similar yun. distance. So, pag sobrang master ko na yung 200, makakapag-marathon pa ako sa dulo. So, it's something na lagi ko nila. Pero yung beyond the distance pa na 200, parang kaya naman, pero hindi ko... Yung 300, kaya eh. Yung 400 and 600, yun yung medyo iba na yung strategy. Tsaka kung kailan natin kukunin, kung kailan ko i-attack yung bawat distance. Yan. Kakailanganin ko nung expertise mo dun. Sumali ka dun sa may 400 sa Subic. Sasali kami ni MP. Kailan? Sumama ka sa, April yata. April and May yun 400 and 600. Sige. Pag hindi ako nagkasakit. Alright, so medyo mahaba itong kwento natin. I hope next time, I'm planning to do more podcast din, like para mas mahabang kwentuhan. Walang video, like audio. Kasi may mga nagre-request din sa akin ng ganun. So yun yung mag-interview pa ako. I think si June Rocks nasabi ko na interviewin ko rin siya next talaga? time. Yung mga interesting na sa tingin ko na magaling yung mga sasabihin. So yun, thank you Paps. And sorry na-excite ako sa post ko kasi ang dami nag-like tsaka nag-share. Nagulat din ako. Hindi ko rin pero kasi nung nakakita ng post ko,
nakikita ko kasi siya live eh. Kung sa tracking, tinatrack ko kasi siya. Actually, meron akong live tracker na dala. Nakashare yun kay Ian Howe, kay Cycling Chef, kay MP at saka kay Lawrence. So si Lawrence, alam niya yung kung nasaan ako at any point in time. Excited na ako matapos. Sabi ko, nakita ko tumatawid na sa ano. Tapos parang, anyway, yun, na-excite ako. Pero, ang dami agad nag-share. Tsaka bigla sumabog yung post, sabi ko. Ang dami pala nag-aabang talaga. Alright, so, medyo natapusin natin itong vlog na to or itong podcast natin na to. Papasalamatan muna namin yung mga dapat namin pasalamatan. So ako, guitar pusher, tsaka yung Jolly Music ba para sa aming microphone. Yan, itong gamit namin. Tapos si Sir Achille Salcedo sa paggamit itong pod track, pinadala sa amin to pang record ng audio sa mga vlogs natin and sa mga magiging podcast natin in the future. So, ito, maraming pasalamatan to. Go Pops, ikaw na. Okay, napasalamatan ko si Lawrence for this opportunity na ma-invite tayo sa podcast. And ayun, syempre yung mga sponsors, yung JB Multisport BMC Philippines para dun sa bike. Yun. Grabe talaga yun. Talagang surprise ka ba doon na parang... Oo, kasi sobrang ganda talaga ng bike. As in kahit ako yung bibiling ko yun. So, performance, bawin-bawi. Hindi pala baka pabayarin sa akin. Baka naman. Okay, tapos sa Twin Cycle Gear, TCG. Para dun sa ating custom na kit. Kit. And parang ginawa namin yun parang mga a few weeks before and yun, na-deliver nila right the week before nung loop. Thank you, Miss Maya. Miss Maya. Siyempre, Vittoria, Philippines. Yun. Talagang yan ang paborito kong gulong. Paborito naming gulong. Yan. Paborito naming gulong. Talagang the best. Kahit anong terrain. Anong terrain. Okay. Tapos siyempre, yung Coros Philippines for my cycling computer, yung Coros Dura. By the way, dalawa pala yung ginamit ko. Yung Coros Dura para dun sa mapping, dun sa terrain view, at saka yung full recording. Pero itong Garmin yung gamit ko for daily. I think may mga parating na kaming Coros Dura ulit. Yun nga eh. So, medyo in demand. In demand yung Coros Dura. Actually, yung Coros Dura, isang beses ko lang sinarge buong 22 days. Yeah. So, yung from Manila, papuntang Jensan, pabalik ng Manila, isang battery lang yun. Tapos yung buong North Luzon, isang battery, may natira pa na 28% pagkatapos. Yun, of course, Magic Shine para dun sa ating ilaw. Cyc Plus para dun sa ating electronic pump. Yun pala, yung naging importante din yung electronic pump kasi madali kong naayos yung gulong. Isipin mo na lang kung kada ilang mabubutasan ka mapupompa. Diba? Grabe yung pagod mo nun. Yun na nga. Ayan. Tapos, syempre, Majin para dun sa ating power meter. TO. Yung crank na gamit natin, 160 millimeters. Tapos, meron siyang power meter. Mas magaang siya sa Jura Ace. Yun. Kaya talagang panalong-panalo yung crank na yun. Of course, Barrio Fiesta. Oo, para dun sa ating yung the night before, yung loading. Ayan. Tapos nung nag-rest day tayo, yan. Barrio Fiesta. Masarap yung kare-kare nila, the best. Tapos of course, Supreme Bikes PH. Supreme Bikes PH. Yan. Go Supreme. Yan. Tapos yung forward motion, si Martin. Thank you dun sa Bike Fit. Panalo talaga yung Bike Fit. Balance. Yung kasi yung goal ng bike fitting yung balance yung weight mo dun sa saddle at saka dun sa front. Kasi pag masyado kang nandun ka sa front, sasakit yung kamay mo. Pagka naman yung sa likod, magkaka-saddle sores ka. And I think it's important na naiintindihan ng bike fitter yung gusto mong gawin. Kasi yun din. naiintindihan niya yung plano niya. And hindi lang siya isang best fit doon, ni-repeat siya para talaga gusto na. Yun yung thing. Yung first kasi, tinesting ko yung fit. May adjustment pa na kailangan gawin. So okay lang bumalik hanggang sa makuha yung tamang fit. Talagang tsatsagain niya para siguradong mismo yung fit. And yun nga, mismo kahit walang aero bar, okay yung fit. Yun pala, wala kang aero bar this time, di ba? Para syempre, para maganda yung view. Walang nakaharang. Yan. So yan, thank you Martin para dun sa fit natin. And of course, yung trap cycling. Coach Ben. Yan. So, nung nagsimula ako ng journey ko to ultra distance cycling, si Coach Ben talaga yung nagpalakas sa akin. I mean, hindi naman ako
sobrang lakas. Pero at least Humble talaga to si Mark Arthur. Hindi naman siya malakas nagagawa ko yung mga kailangan kong magawa dun sa mga ultra distance rides na ginagawa ko. So thank you, Coach Ben. Ayan. Of course, syempre, hindi lahat to possible kung walang visa. Kaya hindi na-approve ang visa. Kaya alam na yan. Kaya salamat sa aking asawa para dun sa pag-support sa akin sa Philippine Loop. Iba talaga pag supportive ang partner, no, Paps? Oo, syempre. Tsaka syempre sa mga friends. Sa mga friends Sa friends at saka yung mga sumubaybay. Dito ayokong mag-isa-isa nung mga tao baka may makalimutan ako. May magtampo na naman. Oo, basta alam nyo na kung sino kayo, yung mga nag-support sa akin during ng ride. Ito yung i-mention ko. Meron akong kasabay na mga co-randoneers ko. Nagpi-Philippine Loop din sila. Okay. The same time as me. So, yan. Si Kit, si Dan, at saka may isa pa. Nakalimutan ko yung pangalan niya. Pero, yun, nagpi-Philippine Loop din sila. And, inuna nila yung North. North. So, paakit sila, pababa sila. Okay. Habang ginagawa nila yon, ako naman, dun sa baba. Okay. So, tapos nagtatrack kami isa't isa. Alam ko kung nasan sila, alam nila kung nasan ako. Tapos nag-share kami ng notes. So kunyari, nung nandun na sila sa Mindanao, tinanong nila ano yung mga schedule ng Roro, ganyan. Ako naman, tinanong ko kung saan maganda dumaan dun sa Cordillera. So yun, I think malapit na silang matapos. So yan, advance congrats sa inyo. Congrats sa mga Philippine Loop. Ayan. And of course yun, lahat ng mga sumubaybay, yung mga friends ko na sinuportahan din ako, yan, salamat sa inyong lahat. Thank you, Paps, and congrats again. Isa ka ng alamat. Salamat. Ayan. Thank you, everyone. So, abangan nyo sa mga upload ni Mark Arthur. Ayan. Thank you for watching. I shall return. Go vegan. Ayos. Supremo, isa kang tunay na alamat. Bagong idolo ng masa, di alintana ang bigat. Aakyatin lahat ng ahon, walang pake kahit malubak. Padyak lang ng padyak pagkat mga